Siguro masaya dyan sa inyo? Tanong ni Pancho. Oo, masaya. Kasama ko pamilya ko eh, sagot ko. Ikaw? Masaya naman kahit papaano. Kahit dalawa lang kami ng lolo ko magkasamang nagpapasko. Bakit? Nasaan bang mami matibang kamag-anak mo? Hindi mo ba sila kasama? Nasa Canada sila at doon sila magpapasko. Umuwi lang ako rito ng Laguna para may kasama si lolo pag sumapit ang Pasko at bagong taon. Mabutit may kasama yung lolo mo. Well, parehas lang din tayo. Nandun din kasi sa Canada ang ate ko. Oo nga, pero ayos lang naman. Kasama ko naman ang lolo ko eh. By the way, Maxine, available ka ba bukas? Napatigil ako saglit sa huling message niya sa akin. Bakit? Gusto ko sana yayain kang mag-ride ulit bukas. Mag-ride? Sigurado ka? Oo, gusto ko mag-ride kasama ka. Tayong dalawa lang? Oo, tayong dalawa lang. May motorbike din ako dito kahit sasabayin kita sa pag-ride. Parang gusto ko yan. Oo ba? Walang problema sa akin. Paano dala na lang kita dyan bukas ha? Mga anong oras ba? Wika ni Pancho pero hindi mo naman alam kung saan ang bahay ko eh. Mahirap ba yun? Eh di magtatanong ako. Sige, daanan mo na lang ako rito. Mga alas 8 ng umaga. Okay, daanan kita dyan bukas. Okay. Ihintayin na lang kita rito. I like that. At nagkayaan nga kami ni Pancho mag-ride bukas ng umaga na kaming dalawa lang. Di naman ako makatanggi dahil sa paanyaya niya sa akin. Kung kaya pumayag na lang din ako. Bukod pa ron, gusto ko talagang makita siyang muli. Kaya isa rin sa naging dahilan na hindi sumagi sa aking isipan na tanggihan siya. Nilihim ko na lang na sumasaya ako ngayon dahil sa kanya. Ilang saglit lang matapos kami mag-chat ni Pancho. Tumawag naman sa akin si Randy. Oh, hello Randy. Merry Christmas sa'yo. Ano bang atin dyan ha? Masayang pagbati ko kay Randy sa kabilang linya. Hello Maxine. Merry Christmas. Kamusta ka na dyan? Okay lang. Masaya ako dito kasama ang pamilya ko. Sagot ko sa higa sa aking kama. Mabuti naman kung ganoon. Masaya rin naman ako dito kasi kasama ko ang dad ko. Mabuti rin kung ganoon. Nakita ko yung post mo, nagra-ride ka pala. Angas mong tingnan na. Gaganda pa ng lugar na pinupuntahan mo. Naku, salamat. Hayaan mo sa sunod ipapasyal kita dito sa amin. Totoo ba yan? Sabay ngiti at tila kinilig si Randy. Oo naman, pero matagal pa siguro yon. Sa sunod ko lang balik dito. Ah, basta. Tatandaan ko yan ha. Anyway, kailan ka babalik ng General Santos? Tatapusin ko lang ang Pasko at bagong taon, babalik din ako dyan. Siguro mga January 4 kasi may trabaho ako sa 5 eh. Matagal pa pala. Nako, ang bilis lang kaya ng oras at panahon. Miss na yata kita, Maxine. Ah, ano? Gulat at malakas kong sabi. Ibig ko sabihin, miss ko nang gumalang tayong dalawang magkasama. Palusot ni Randy. Ah, ganun ba? Sa bagay, kakamiss din naman yun. Pagbalik mo dito, labas tayo ha? Oo ba? Walang problema. O siya, dito na lang muna ang pag-uusap natin, Maxine. Babalik pa kasi ako ng bar, marami pa akong asikasuhin doon. Naku, Paskong Pasko. Business pa rin talaga yung inaatupag mo. Kailangan eh. Sige na, ibababa ko na tong phone. Sipag naman talaga oh. Sige, goodbye and Merry Christmas again. Merry Christmas din ulit, Maxine. Mag-ingat ka palagi. Ikaw din, Randy. Sige na't pumunta ka na dun sa bar mo. Okay, bye! Kinabukasan, araw ko saan mag-ride kaming dalawa ni Pancho. Maaga ako nagising para magligpit ng gamit ko. Paglabas ko ng kwarto, pumunta agad ako sa labas ng bahay kung saan nagkakape sina mom and dad. Hi mom, hi dad, good morning! Sabay halik sa kanilang mga pisngi. O ang aga mo naman yata nagising ngayon? Pagtatakang tanong ni mom sa akin. Alika't umupo ka, sabayin mo kami ng mami mo magkape. Ani dad sabay abot sa akin ng bakanting upuan. Sige dad, pumunta nga po rito para magkape kasama kayo. Ani ko pa sabay upo. Sa palagay ko may lalakarin ka na naman ngayong araw. Para kasing nababasa ko sa para ng iyong mga kilos at galaw. Aga kasi nang gising mo samantalang alas 9 ka na ng umaga kung gumising. Pero na lang kung may lalakarin kay maaga talagang pagising mo. Wika ni dad habang napapatas ang kanyang dalawang kilay. Sabay pangiti ng kaunti. Actually, aalis po talaga ako yung araw. At saan ka naman pupunta? Mag-ride po ulit, mommy. Sabay lagay ng kape sa baso ko. Biglang natigil si dad sa paghigop ng kape niya. Magra-ride na naman? Yes, dad. May kasama ko mag-ride ngayon. Pangiting sabi ko pa sabay kagat ng aking labi. Bigla naman siya napatigil sa sinabi ko. May kasama pang pagra-ride? Oh, and who's that person? Abat may kasama ka na rin mag-ride ha? Sino ba yan? Ani dad sabay napapaisip. Kaibigan ko lang po. Nakilala ko sa Jensa na taga dito din siya sa Laguna.
Actually, hindi lang kalayuan ang lugar nila sa lugar natin. Wika ko sabay paglagay ng gatos sa aking kape. Siya na ba? Tila seryosong tanong ni Dad na may konting biro sa tono ng kanyang pananalita. Daddy naman no, kaibigan ko na nga lang. Ano ba? Sabay napatawa ko. Gusto kong makilala yung makakasama mo sa pag-ride. Baka naman di ba pagkakatiwalaan yan? Sambit ni Mama na may pagdududa. Mommy naman, di naman yata ako basta-basta sasama sa taong di ko kilala. Well, gusto ko lang makasiguro at mahirap na. Gusto ko yung makilala. Anong pangalan niya? Tanong ni Dad sabay lapag ng dyaryo sa mesa. Na matapos magkape, inayos ko na ang aking sarili at naghanda para sa gagawin kong long ride mamaya. Ilang sandali na lang mag-aalas 8 na. Nakaupo lang ako malapit sa hardin habang naghihintay ng pagdating ni Pancho. Maya-may narinig akong tulog ng motor na siyang huminto sa labas ng gate. Agad ko tong tinignan para alamin. Nang tignan ko tumalapit sa gate namin, nakita ko si Pancho, sakay ng kanyang big bike na kulay itim. Maya-may inayos niyang kanyang hand gloves kasabay ng pagtatanggal niya ng suot na helmet. Shit! Tumambad agad ang mistis at gwapong mukha ni Pancho. Kahit anong angulong gwapo niya pa rin tingnan, malapitan mo ng malayo. Naalala ko tuloy ang gwapo pala ng lalaking naka one night stand ko noon 1 year ago. At napaka-hot tingnan kahit nabalot-balot siya sa suot niya. Ang angas-angas niyang tignan pag nakamotor. Talagang nga namang makisig, batibono at gwapo si Pancho. Bulong ko sa sarili habang pinagmamasan at pinagpapantasan siya. Maya-maya lumabas ako ng bahay para sunduin siya sa gate. Hi Pancho, andyan ka na pala. Kanina ka pa ba rito? Tanong ko na tila di ko alam at nakita ang kanyang pagdating. Oh, hi! Kakarating ko lang. Wika ni Pancho at agad na napalingon sa akin. Mabutit hindi ka naligaw sa paghanap sa bahay namin. Ani ko pa sabay ngiti ng kaunti. Hindi naman. Sabi ko naman sa'yo madali lang kitang mahahanap. Ani Pancho at kinindatan ako. Napangiti naman ako sabay napakagat ng aking labi. Pumasok ka na muna sa loob. Maya ayusin lang ako saglit. Pinapasok ko si Pancho sa bahay namin dahil sa kagustuhan ng parents ko makilala siya. Sa loob ng bahay, umupo ka muna Pancho. Maya-maya di dumating ang parents ko at nabigla na makita nila ako may kasamang lalaki sa loob. Oh, hi sweetie. May bisita ka pala, hindi ka malang nagpasabi. Wika pa ni Mom sabay tinitigan si Pancho malaulo hanggang paa. Tumayo agad si Pancho sa kanyang kinaupuan. Magandang umaga po ma'am. Magandang umaga rin po sa'yo sir. Masayang pagbati ni Pancho sa kanila. Magandang umaga rin sa'yo iho. Sige maupo ka lang. Sambit ni Dad habang tinignan si Pancho sa kanyang ayos. Ganon din naman sa'yo iho. Si Mom sa kanya. By the way Mom, Dad, siya nga pala si Pancho, isa sa mga kaibigan ko. Pakilala ko pa habang palihim na hindi mapakali. Ikaw pala si Pancho. Ako nga pala ang daddy ni Maxine. Tawagin mo na lang akong Tito Tony. Ani Dad sabay abot ng kamay kay Pancho para makipagkamay. Hi Pancho, by the way I'm Maxine's mother, I'm Ninette. Sabi ni Mom. Kinagagal ako po kayo makilala. Sabay nakipagkamay si Pancho sa mga magulang ko. Ang gwapo mo namang lalaki. Magaling nga talagang pumili ang sweetie ko. Biglang sabi ni Mom na siyang kinabigla at kinagulat ko naman. Mom! Oh, wala naman akong sinabing hindi maganda. Ani pa ni Mom sabay tumawat saka tinakpan ng kanyang bibig. Napangiti na lang si Pancho sabay tinitigan ako sa aking mukha. Saan nga ba kayo pupunta? Kayong dalawa lang ba magkasama mag-ride? May pag-aalinlangan tanong ni Dad habang tinitingnan kaming dalawa ni Pancho. Yes sir. Anyway, gusto ko po sana ipagpaalam sa inyo si Maxine na mag-ride kasama ako. At yun po'y kung ayos lang po sa inyo. Sagot ni Pancho at lakas na pinaalam ako sa aking mga magulang. Oo naman. Basta ba ganyan ang pagpapaalam ay walang problema. Hindi ba, Maxine? Pangiting sabi ni Dad sabay tingin sa akin. Oo. Oo nga. Maikling sagot ko sabay napakamot sa aking ulo. Anyway, don't call me sir. Just call me Tito Tony. Ani pa ni Dad. O siya, sige, umalis na kayo na maaga. Para maaga rin kayo makarating sa pupuntahan nyo. Dagdag ni Dad sabay ngiti sa akin. Mag-ingat kayo ha at iho, ingatan mong anak namin, okay? Saan ni Mom kay Pancho na latang may pag-aalala? Yes po ma'am, makakaasa po kayo. Maikling sagot ni Pancho sabay ngiti ng konti sa kanya. Pagkakatiwalaan kita Pancho. Dagdag pa ni Dad sabay hawak sa kanyang bulsa. Don't worry mommy, daddy, mag-iingat naman kami. Ani ko pa sabay ngiti sa kanila. Okay sige. Sige po daddy, hindi kami magtatagal. Aalis na rin kami. Just enjoy the ride and keep safe. Thanks mommy. Sige po ma'am and Tito Tony. Aalis na po kami ni Maxine.
Sabi ni Pancho habang nagpapaalam sa kanila. Bye mom, bye dad. Sabay yakap patarik sa kanilang dalawa. Nauna na si Pancho lumabas ng bahay at doon na lang ako hinintay sa labas. Samantalang pumunta muna ako ng garahe at kinuhang motorbike ko. Sa labas ng gate. Habang inaabangan ako ni Pancho. At nagsimula kaming bumiyahe ni Pancho. Nag-ride kami sa lugar na pareho naming di pa napuntahan. Malayo rin na naging biyahe namin ngunit sulit naman at masaya. Sa kalagitnaan ng biyahe, may nadaanan kaming cafeteria kung kaya't nagpasya kaming parehong magkape muna. Kumain at magpahinga dahil napagod kami ng konti at nagutom na rin. Pagpasok ni Pancho sa cafeteria, marami doon mga tao. Meron din mga grupo ng lalaki na puro rider. Habang papalapakad kami ni Pancho papunta sa sulok upang doon umupo, may napansin ang lakas makatitig ng lalaking rider sa akin. Napansin din to ni Pancho kaya ang ginawa niya, hinawakan niya ang aking kamay na parang girlfriend niya ako sa harapan ng lalaking rider. Bigla na lang din akong nagulat at nagtaka na biglang hawakan ni Pancho ang kamay ko sa hindi ko alam na dahilan. Subalit hindi ko may kakaila, kinilig ako ng mga sandaling iyon. Na makahanap kami ng pwesto, nagsimula na rin nga kaming umorder at kumain. Pagkatapos sa ilang sandali, pumunta kami sa pwesto sa labas ng cafeteria kung saan may bakanting mesa at upuan. Nagpahangin muna kami pansamantala at nag-usap patungkol sa kung ano-anong mga bagay. Hanggang saan ba itong biyahe natin, Maxine? Tanong ni Pancho sa akin sabay hinga ng malalim habang nilalasap ang malamig at sariwang hangin sa labas. Nabaling naman ang aking tingin sa kanya. Ewan ko ba? Bakit? Uuwi na ba tayo? Hindi wala naman akong sinabing uwi tayo at maaga pa naman para umuwi. Ang sa akin lang kung hanggang saan abot itong pagra-ride natin. Ani pa ni Pancho, sabay upo sa aking tabi. Ganun ba? Siguro kapag nagyayakan ng umuwi, edi hanggang doon na lang ang pagra-ride natin? Malakas ang boss na pagkasabi ko sabay tawa. Napatigil naman si Pancho at bigla na lang din napatawa. Nakakatuwa ka talaga. Nagawa mo pang magbiro ha? Mahaba pa tong araw at marami pa tayong gugugulin sa pag-ride natin. Kaya't lulubos-lubosin na ito na magkasama tayong dalawa. Ikaw kasi. Ikaw kaya ang una nagtanong sa bagay na yan. Wika ako sabay hinga ng malalim habang umingiti sa akin. Sa bagay nga naman, sa sunod na araw kasi balik trabaho na naman at matagal-tagal din bago ako makapag-ride ulit. Dagdag ko ba sabay tingin sa mga tanawin. Bakit? Kailan ba magsisimula ang trabaho mo? I mean, kailan ang balik mo ng General Santos? Tanong pa ni Pancho na tila may pagkakaibang reaksyon sa kanyang pagkakasabi. Dito naman ako magpapasko. Yun nga lang pagkatapos ng Pasko, babalik na naman ako ng General Santos para magbalik trabaho. Ganun ba? Kailan naman balik mo ng General Santos? Sa January 4 ako lilipat pabalik ng General Santos kasi kinabukasan magsisimula ng trabaho ko. Babalik ka na pala. Ilang araw na lang palang stay mo rito. Oo nga, kaya lulubos-tubusin ko na itong pagkakataon na nandito pa ako sa Laguna. Lulubos-tubusin ko ng pagra-ride at gugugulin ko ang panahon at oras kasama kong pamilya ko rito. Pangiting sabi nito sabay titig sa kanya. Tama ka nga. Malay mo, ilang taon na naman bago ka makabalik ulit dito. Wika pa ni Pancho na tila parang may lungkot na nakikita sa kanyang mukha. Well, tama ka nga. Taon pang bibilangin bago ka makabalik dito. Ikaw, Pancho, hindi ka na bababalik ng General Santos? Sabay hinga ng malalim. Napakamot si Pancho sa kanyang batok. Actually, sa sunod na buwan, babalik na ako ng trabaho bilang piloto. Ganun ba? Nasulit mo naman siguro tong bakasyon mo. Oo naman, kaya ito, lubos-lubosin mo ng paglabas-labas ko kasama ang tropa at gayon din ang lolo ko at saka ang pag-ride na kasama ka. Bigla ako natigilan si Pancho sa aking mga mata. Tila ba may nais siyang sabihin sa akin? Pwede nga. Agad ko namang binaling ang mga tingin sa iba upang maudlot ang aming pagtitingin ng dalawa ni Pancho. Siguro kapag nakabalik na kami ng General Santos, malamang may naghihintay sa roon. Wika ni Pancho habang panay lamang ang pagtitig nito sa akin. Nabigla naman ako sa pag-iiba ng mga sinabi niya. Naghihintay? Anong ibig mong sabihin? Pagtatakang tanong ko sa kanya habang napapaisip. Wala, Maxine. Just don't mind it. Ani pa niya sabay ngumiti ng konti. Tila napilitang ngumiti sa aking harapan. I think siguro kailangan nating umalis habang maaga pa at nang sa ganon, marami pa tayong lugar na mapuntahan.
Sabi ko sa kanya sa hinga ng malalim nang palihim siyang pinagmamasdan. Tama ka nga Maxine, medyo napatagal yata ang pag-uusap natin at nakalimutan natin may biyahe pa pala tayo at lugar na pupuntahan. Wika ni Pancho sabay tayo at saka unat ng kanyang kamay. Oo nga. Anyway Maxine, pwede ba wag na lang tayong umuwi? Dadaan muna tayo ulit doon sa Hidden Forest sa paborito mong lugar? Kasi para nagugustuhan ko na rin Pahabol pa ni Pancho ang pagsabi sa akin. Napahinto naman ako sa paglalakad at napalingon sa kanya. Are you sure? Sabay ngiti ng konti na may pag-aalinlangan. Bakit ayaw mo? It's okay kung ayaw mo, hindi naman kita pipilitin. Ni Pancho sabay kamat sa ulot, iniwas ng tingin. Nako hindi, actually natuwa nga ako kasi ikaw pa yung nag-aya. Napangiting sabi ko naman sa kanya, sabay hinga ng malalim. Talaga ba? Mabuti naman kung ganun. Biglang tingin sa akin ni Pancho at agad ngumiti ng malaki. Tila ba sobrang saya niya? Oo ba, pupunta tayo ron. Pero sa ngayon, kailangan na nating umalis. At pagkatapos nagsimula na kaming umalis at bumiyahe ni Pancho. Habang nag-ride sa hindi kalayuan sa cafeteria na aming unang pinaghintuan. Umagaw pansin sa amin ni Pancho isang lugar kung saan dinadalahan ng maraming turista dahil sa taglintong angking ganda ng tanawin na kung tawagin ay Hillside Mountain. Kaya napahinto kami ni Pancho dito para pagmasdan ang kay gandang lugar. Makikitang maraming mga sasakyan na nakaparada sa daan at maraming mga tao makikita na pumupunta sa Hillside Mountain para masilayan ang napakagandang tanawin sa kabundukan. Dahil dito pareho din namang nakapagdesisyon si Pancho na tumungo roon upang mapagmasdan at masilayan kung gaano kaganda ang lugar. Pinarada naman ang aming motorbike sa gilid ng daan at agad na umakyat sa itaas sa tinatawag nilang Hillside Mountain. Pero may kahabaan ng lalakarin mo para makapunta sa pinakadulo ng Hillside Mountain. Upang magawa mong matanaw at masilayan ang magandang tanawin sa ibaba nito. At nang makarating na kami sa pinakadulo ng Hillside Mountain, tumambad na sa mukha namin ni Pancho ang napagandang tanawing makikita ko, ang mga palikulikong daan, ang mga bundok at ang kabuoang lawak ng lawa. Napakagandang tingnan, talagang hindi ka magsasawang kakatingin. Sulit ka naman talaga ang pagpunta mo rito. Kahit na nakakapagod na umakyat ng bundok dahil sa haba na iyong lalakarin, subalit mawawala naman lahat ng pagod mo oras na mapagmasdan mo at masilayan ang buong tanawin at nagagandahang tanawin sa ibaba. Nagpalipas oras muna kami ni Pancho dito. Nagmasid-masid sa paligid. Nagpahangin at gayon din nagkuhanan kami ng litrato sa isa't isa for remembrance of the Hillside Mountain. Pumesto na dito Maxine, maganda ang view, tiyak maganda rin ang kuha mo. Halika na't umakyat ka na dito, kukunan kita ng litrato. Sabi ni Pancho sabay kuha ng kanyang cellphone sa kanyang bulsa, humanap ng magandang anggulo para pagpicturan. Pumunta agad ako malapit sa kinatatayo ni Pancho, kinunan niya ako ng litrato gamit ang kanyang cellphone. Ganun din ako at kinunan ko rin siya ng litrato. Patingin nga ng pictures natin, sabay kuha ko sa cellphone ni Pancho. Wow, ang ganda naman. Ang gaganda ng view. Pangiting sabi ko at masayang tinignan ng ama. Ang mga kuha kong pictures. Maganda nga. Siyempre maganda rin yung kinunan ng picture at kumuha ng picture. Wika pa ni Pancho sabay ngiti. Ngumiti na lang ako habang palihim na kinikilig sa sinabi ni Pancho. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.